upang papurihan siya at itaas ang kanyang pangalan. Ang katapatan niya ay walang katulad, ang pag-ibig niya ay dakila at walang wakas magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay, sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kalwalatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Ayon po sa Psalms 19, the heavens declare the glory of God, and the sky above praise His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are these words, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man, run its course with joy. It's rising from the end of the heavens, and circled to the end of them, and there is nothing hidden from its way. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precept of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, silver, also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned, in keeping them that there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Manalangin po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay pusong nagpapasalamat sa inyo sa araw-araw. At sa araw na ito, at sa patuloy niyong pag-iingat sa paggabay po sa amin, sa bawat sa amin. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. Naway linisin niyo ang aming puso't isipan, sapagkat kayo lamang lubos na nakakalam ng aming mga isip at ginagawa. Amin din pong idinadalangin ang aming mga kapatid na wala pa rito. Ingatan at patubayan ninyo sila saan man sila naroon. At hindaan niyo po ang aming puso't isipan upang maging bukas sa pakikinig at pagtanggap ng iyong banal na salita. At maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. At tinanihan ko po ang lahat upang umawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa panguna po ng ating music team. Sabay-sabay po nating itaas ang pangalan ng Diyos, dakilang Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 19 verses 1 to 4 says, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there words, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. Ang awit na ito ni Haring David ay pagpapahayag ng papuri sa kadakilaan ng Diyos at sa kanyang mga kamanghamangang gawa. Pinapakita nito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag sa buong daigdig kahit walang literal na salita o tinig na naririnig. Sa pamamagitan ng kalangitan, araw at buong sandika, nahahayag ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa Ebanghelyo, inilalarawan din sa kabanatang ito kung gaano kaganda, katapat at mapagkakatiwalaan ang salita ng Diyos. Ang kanyang mga utos ay nagpapakilala kung sino ang Diyos, nagbibigay ng babala at nagdadala ng dakilang gantimpala sa mga sumusunod dito. Ngunit walang tao na sumunod sa kanyang mga utos. Tulad ng ating unang magulang, pare-pareho natin sinira ang kanyang mga utos at pare-pareho tayong namatay sa kasalanan. Ganun pa man, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Mula sa kaitaas-taasan, pinadala ng Diyos ang kanyang salita, bumaba sa sanlibutan, naging tao upang magliwanag sa kadiliman,
Ganito ang patotoo sa Kanya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Jesus, ang anak at salita ng Diyos, na dumanas ng paghihirap at kamatayan na nararapat para sa atin, tayo ay napawalang sala. Dahil sa Kanyang pagmamahal at sakripisyo, tayo ay naligtas at nabigyan ng pag-asa ng buhay na bumubukal sa buhay walang hanggan. Tulad ng tinig ng kalangitan na lumalaganap sa buong lupa, binilang niya tayo na makibahagi sa Kanyang gawain na ipahayag ang Kanyang kadakilaan at kaluwalhatian hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya mga kapatid, ibigay natin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos at tagapagligtas. Let's sing all creatures of our God. All sufficient.
is love, it is finished. No more daily love, painful, all sufficient. There is love, it is love, it is finished. No more daily love, painful, all sufficient. There is love. All sufficient, all sufficient, better, filling life and death. The joy of our salvation should be our final breath. When we stand accepted before the throne of God, we'll gaze upon our Jesus and thank Him for the cross. Yes, we thank You for the cross. It is love, it is finished. No more daily love, painful, all sufficient. There is love, it is love, it is finished. No more daily love, painful, all sufficient. There is love, there is love, there is love. Kapag natin ang Panginoon, Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating pananalangin. Sige po, bigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. O Lord, our Father in heaven, indeed it is done in your wisdom. Salvation is of the Lord. It is finished. In Christ, our debt has been paid. And all sufficient merit in our Lord Jesus Christ has become our own. For this we thank you. Praise your name. O Lord, today we are thankful. We come to you with humble hearts, bearing nothing in our hands, O Lord, except our poverty. We have no merit. We have nothing, Panginoon, to boast upon, except in the Son, in your Son, in whose life, death, and resurrection has earned for us. For
forgiveness of our sins. And our justification. And so we seek, O Lord, that you would forgive us, even as we now confess our sins in your presence. Grant, O Lord, that you would purify us with your word, cleanse us, our minds and our hearts, so that we would be ready to receive it in our lives, and that we would walk, Panginoon, we would continue to walk by faith, just as you have called us. So we pray, O Lord, that you would be glorified, Panginoon, in our midst as we continue to think about the good things that you have done. As we think about, Panginoon, these things that are good, that come from you, these things that give glory to your name. O Lord, we pray that you would reveal to us your majesty and glory, your excellencies, so that we might continue to behold you, we might continue to admire you, to praise you, to honor you. Lord, we thank you for this past week. Salamat, Panginoon, for providing for all of our needs. That through the jobs, Panginoon, at saka mga responsibilities na na-accomplish namin, that just as you provide for us, so we can also provide, Panginoon, sa aming mga families and be a blessing. O Lord, we also pray that just as you have given us 6 days of work, you have also given us this day of rest. So we can gather in your presence as one family, as one body in Christ. We can also find rest for our souls. Find relief, Panginoon, from the trials and burdens of life. Be refreshed in your word and find restoration, Panginoon, in your presence. O Lord, the giver of life, we pray that you would grant us to also not only be providers, Panginoon, of the physical needs ng mga families namin, but that you would also grant us na maging providers para sa spiritual needs about member ng family. We remember that you have called us to minister to our families because our families are our first ministry. And so we pray, dear Lord, that you would grant us to care for one another. That just as you have shown us your love, Panginoon, so we pray, O Lord, that we will be able to minister as well the gospel to our families. May they hear, dear Lord, the accomplishments of Christ from our mouths. May we be able to teach them, train them, Panginoon. For this is what your people have done, what you have called them to do. When before, Panginoon, you ascended into heaven, you have called your apostles, your people, to come into your presence. And have commanded them, Panginoon, to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey all the things that you have commanded them to do. And we pray, dear Lord, that we would be faithful in doing the same as well.
while holding on to the promise that you would be with us unto the end of the age. Aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa ministry na pinagkaloob niyo rin sa amin. Grant us, Panginoon, na maging tapat. Maalala namin, Panginoon, kung paano rin kayo nag-minister sa amin. Sa inyong kabutihan, pinakita niyo sa amin, Panginoon, kung paano paglingkuran ang bawat isa. So may we do the same as well. And so we pray, dear Lord, that we would continue in learning from you, from your word. We pray that that your Spirit would enable us to apply your word in our lives. That your Spirit would also empower us to teach it. Grant us to point one another to you. As you give us families, you have given us, Panginoon, young families, new families. We pray, O Lord, that we would be able to instruct them. But just as you have given us your word to admonish, to correct, to rebuke, to edify, so we pray that we will be able to use this, Panginoon, sa ikalala po, Panginoon, inyong katawan, sa ikatitibay nito. O Lord, we pray that we would also be able to continue. That as you gather your people into your presence, we pray, Panginoon, that we would also that we would continue, Panginoon, in the mission that you have given your church. That we would see this privilege, Panginoon, in going out, in speaking about your Son, about your name, so that others may hear and know. Indeed, you have invited us, Panginoon, to come, see, and taste that the Lord is good. So we pray that this would be our testimony also into all the world as you call your people into your presence. And so we thank you, Panginoon, also for this privilege that we can join our brothers and sisters around the world in worshiping. O Lord, we also come before you with our personal concerns. We pray, O Lord, for those of us na may karamdaman, sakit. So we seek, O Lord, not only we seek wisdom para sa nag-aalaga sa amin. We seek wisdom and direction. At the same time, we pray for strength, good health. But just as you have given us good health, we pray, O Lord, that you would grant us to remember that you have given us our bodies as gifts to take care of. And that you have called us, that you have commanded us, Panginoon, to offer our bodies as living sacrifices. And so we pray, dear Lord, that we would remember the things that we need to take in and the things that we should not. That we would remember, Panginoon, the things we should do and the things we should not do as we care, dear Lord, as we take care of our bodies. O Lord, we pray for Ate Belinda na patuloy na bumaba yung kanyang BP. And we pray with her and along with our brothers and sisters na may mga allergies, na may mga ubo during this time. We ask, O Lord, that you would take away itong mga symptoms ng flu, tsaka iba't ibang allergies, cough and cold, because of the changing weather, sobrang init.
ask, O Lord, as well na mag-respond yung mga medicines that we're taking so that we would get well. We also pray for Ate Luz sa kanyang sciatica, pain in the knee. It seems may naipit na nerve, and so nasasaktan siya pag mahapang or naglalakad. So we ask, O Lord, that you would grant her na i-manage itong condition niya. We also pray, dear Lord, for maming at sa kanyang knee pain din, and the rest of yung kanyang physical condition. We ask that you would grant her na i-manage din ito. Tulungan niyo po yung mga nag-aalaga din sa kanya. At this time, we pray, dear Lord, that you would be with them. Grant, O Lord, na that as you strengthen our bodies, we pray, O Lord, that you would also use your time of rest so that we can find physical restoration and strength in these times as well. We also pray for Erling at sa kanyang mama. We pray na maging favorable yung results dahil it seems me na may nakitang mass sa kanyang left breast. We pray na maging favorable yung results ng kanyang mammogram, breast ultrasound, at saka yung transvaginal ultrasound. We also pray, dear Lord, for Drexler's father na dinala sa Kramen dahil mataas ang BP at di makakilos. O Lord, kayo po you created us. You understand, O Lord, every single part of our body. While we, in our intellect, Panginoon, and knowledge, continue to study the different parts of our body, Panginoon, we confess that we are limited in understanding and that we continue to learn. But you understand all things. You know all things. You see all things. Even yung mga physical conditions namin, you understand it fully. And so we have no one to go to but you. And so we pray, dear Lord, that you would grant wisdom sa mga doctors who take care of us, sa mga hospital staff. And we pray that as you grant them wisdom, they will be able to see yung tamang treatment plan para sa amin. We pray, dear Lord, for Drexler's father na na-CT scan na, and pray and ask, dear Lord, na maging favorable yung results at magkaroon ng direction yung treatment para sa kanya. We also pray, dear Lord, for the rest of us. We pray for good health. And that we would be able to manage, Panginoon, yung mga conditions namin, and that we would commit to a life of wellness. There are times, Panginoon, that we tend to make excuses, and we ask for, and as we confess this, we also ask for forgiveness. We tend to abuse, Panginoon, yung the things that we take in. We abuse, Panginoon, itong mga good things that you have given us to strengthen us physically. We abuse yung food and eating. But we, O Lord, we pray that you would grant us to understand the function that you have given for our bodies, and that is to glorify you. And so we pray that we will be able to worship you, Panginoon, also in our eating and in the things that we do each day. That just as you have called us, Panginoon, to worship you as one body, so we pray that we would also worship you in our bodies, in our individual capacity. Dear Lord, we thank you that you have also given us means para makapag-aral at makapagtrabaho at patuloy na matuto, Panginoon, sa pamamagitan ng mga iba't ibang mga responsibilities and roles namin. We pray for our students na may you bless their parents, Panginoon, as they prepare for the coming school year, and as yung sa iba, as they prepare also to end the school year and enjoy yung summer
break nila. We pray, dear Lord, that may we be able to fulfill the roles that you have given us, the calling, Panginoon, that we would remember the calling that you have given us, whatever our role or capacity. So that in our individual callings, Panginoon, we would learn more about you. We would not simply learn, Panginoon, and that we would not simply be content in learning about our jobs and our roles and responsibilities. But that most of all, Panginoon, because it is you whom we worship, we are first and foremost Christian students. We are Christian in your presence. We are followers of Christ. And so we pray that we would remember this as we learn, as we study, as we accomplish, and as we fulfill yung mga commitments namin. Because you, our Father in heaven, are holy. So we pray, O Lord, that we would be holy as well, and we would grow in it. O Lord, as we approach you now in the study of your word, we thank you, Panginoon, for this privilege. That we can see you as you reveal yourself, as you reveal your beauty and majesty, all your excellencies in the study of your word. We thank you for the privilege that we would hear as well from you. That as you call out our names, each one, we would be able to respond. And so we pray, dear Lord, that as our shepherd calls our names, we pray that we would approach him, that we would hear what he has to tell us, what he has to instruct us. And we pray, dear Lord, that as you do so, may you speak to our minds and hearts. In doing so, we pray that you would change us and we would be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Romans chapter 3 verses 9 to 20. Sa pangunguna ng ating kapatid na si Angel Barro, tumayo po tayong lahat para sa lahat bilang pag-alang sa salita ng Diyos. Romans 3, verses 19 to 20. Ito po ang sinasabi. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be stopped, and the whole world may be held accountable to God. For by works of the law no human being will be justified in His sight, since through the law comes knowledge of sin. Po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang kinasiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsampas sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon yan sa 2 Timothy chapter 3 verses 6 to 17. At ngayon naman po ay hatid sa atin na ating Pastor Raymond Benzer at salita ng Diyos na nagmula sa ating binasa. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kanyang gandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Morning. This time naman po, hayaan niyo pong basahin ko po ang aming passage from Romans chapter 3 verses 19 to 20 sa Tagalog. So, buksan po natin ang ating mga Bibles muli sa Romans 3, 19 to 20. Nasa series pa rin tayo ng pag-aaral natin sa Book of Romans, the righteousness of God revealed. At ganito po ang sinasabi sa ating passage. Romans
Romans chapter 3 verses 19 to 20. Ganito po ang sinasabi. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaariing ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Sa TV series po na Hunters, hindi ko alam kung napanood niyo po ito sa Netflix, pero yung mga ganitong klaseng themed series, gusto kong pinanonood yung may kinalaman sa World War II, may kinalaman sa mga sundalo, sa mga gera. Dito sa series na Hunter sa Netflix, nahuli po nila si matandang Adolf Hitler in 1977. Dito sa story na ito, hindi totoo na nag-suicide siya in 1945. Nahuli po siya, kumbaga pali-palita lang yun, PR lang yun para hindi na siya habulin. Nahuli siya in 1977. Habang nililitis po siya para sa krimen niya, mga krimen niya, tinanong po siya ng prosecuting attorney. There are still many racists, sabi sa kanya, and bigots out there who still worship you, sir, precisely because you did architect the genocide of 6 million Jews, hundreds and thousands of Romani, homosexuals, and others. Are you saying that they are wrong to worship you? Ganito po ang naging sagot ni Adolf Hitler. Well, they are not wrong. I'm a man of many accomplishments, of reformation and revolution, of world order. Imagine natin yung German accent niya habang sinasabi niya yung world order, of world order. Ang goal daw po niya, sabi ni Adolf Hitler, ay mabuti naman. Ganito yung makahulugan niya. Dahil kailangan ni magbago sa sanlibutan, kailangan magkaroon ng kaayusan. Maganda naman daw ang kanyang hangarin at marami siyang naging accomplishments na mabuti. Kaya hindi raw siya dapat na, sa tingin niya, hindi siya dapat lilisin. Hindi siya dapat, ano yung term natin na ginagamit kapag hindi raw siya dapat itimanda. Hindi siya dapat i-condemn. At agree ba tayo sa kanya? Pag marinig lang natin, ako na-imagine ko pag marinig lang natin yung pangalan na Adolf Hitler, outright, hindi na natin pakikinggan ang kanyang magiging defense. Hindi na tayo agree agad sa kanya. Pero marami sa atin, ganito ang attitude natin in relation to the law at saka in relation sa Diyos. Ganito tayo kung magdahilan. Ganito tayo mga tuwiran ng case natin. In the Bible, ang kautusan ay ang kapahayagan ng Diyos. In the law, nakikilala natin ang Diyos. Sa tingin, marami sa atin ang tingin sa kautusan ay mga utos lang yan para sundin. Parang checklist o check. Nakasunod ako sa commandment 1, commandment 2, commandment 3. Pero overall, when we look at the law and when the Bible reveals God's law, it is a revelation of who God is. It shows us His glory. It shows us His rule. Yung kaayusan sa Kanyang kaharian. At ang hiling ng kautusan ay ang pagtalima ng lahat ng nilalang. Pero kapag tinignan natin ang tao, in all of creation, habang lahat ng nilalang, habang lahat ng nilikha ay nagbibigay puri sa Panginoon, tanging ang tao lang ang nilalang, nakakaiba mag-isip. Sapagkat siya lang ang nangahas ng mga tuwiran at sumbatan ang Diyos.
Marami akong nagawang mabuti. Masunurin ako sa batas. Mabait ako sa aking kapwa. Marami akong natulungan na may hirap at nangangailangan. Mabuti naman akong tao. Tapos hahatulan mo ko. Tignan natin yung argument. Kung maaari palang pagtimbangin ang ating mga kasalanan at ang ating mabubuting gawa, bakit pa sinabi ni Apostol Pablo that every mouth may be closed and all the world become accountable to God? Brothers, sisters, and friends, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, panalangin ko po na maunawaan po natin ang function po ng kautusan at ang relationship natin sa kautusan. Hindi naman Diyos lang ang nasanay po tayo na may relationship ako sa Diyos, may relationship ako kay Kristo. We like and we continue to say those things. Pero when we look at the scriptures, meron din tayong relationship sa kautusan. And what is that? Kailangan natin pag-aralan yun. And so, my prayer for you this morning is maunawaan natin yung function ng kautusan at ang relationship natin sa kautusan. Nawa makilala po natin ang Diyos bilang matuwid na hari at dakilang hukom na humahabol at nagpapawalang sala. At makita natin ang ating pag-asa sa Kanya para makatugon tayo sa maayos na pagsamba sa harapan po ng Diyos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. As we study Romans 3:19-20, ganito po ang magiging tanong natin sa scripture sa umagang ito. Do people have hope of obtaining righteousness on their own? Do people have hope of obtaining righteousness on their own? So verses 9-18, pinaliwanag po ni Apostol Pablo sa kanyang mga Jewish and Gentile Christians or readers in Rome. Pag sabing Gentile po, ito yung hindi Hudyo. Pwedeng this is composed of mga Greeks, Romans, and other citizens in the empire. Pero dahil ang kausap ni Pablo dito sa Book of Romans ay mga Christians, then these are Christians. Christian Jews at saka mga Christian Greeks and Romans, nakakilala, pare-pareho sila nakakilala sa Panginoon. Pero hindi sila nakatanggap ng apostolic instruction. Wala pang nakapunta doon sa church na yon na apostol. And so si Pablo ang unang-una. He sees it as an opportunity and now he writes this letter sa kanila. Sapagkat sinasabi niya dito na dahil nagkakagulo po sila doon sa church, dahil pinipilit ng mga Hudyo kailangan mo sumunod sa mga gawain ng mga Hudyo, kailangan magpatuli ka, kailangan tumalima ka sa kautusan, at kailangan mo gawin yung iba't ibang mga seremonyas. Ngayon kailangan isettle ni Pablo ang lahat ng bagay. Kung ano ang dapat, kung ano ang ebanghelyo, kung ano ang mabuting balita. Ang isa pang problema ng mga Hudyo dito, bukod sa tinuturo nila itong mga bagay, kung ano naman yung bagay na kanilang hinahatol doon sa kanilang kapwa na hentil, siya naman din nila ginagawa. Bawa, sabi nila huwag kang gagawa ng ganyan. Makikita mo naman din sila. On the other hand, sinisira nila ang sarili nilang kautusan. Gamit ngayon ng lumang tipan, pinakita ni Pablo na kapwa isinasakdal ang Hudyo at hentil. They are both on equal footing when it comes to sin. Pareho silang nanga sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At dito ngayon sa verses 19-20, pinapakita ni Pablo ang role and nature ng kautusan at ang relationship natin doon sa kautusan. So imagine it is a classroom ngayon at tinuturo niya ang fundamentals ng divine law. Ano ba itong kautusan na binigay ng Diyos? At ano ang ugnayan natin dito? Especially doon sa mga naghahanap ng pag-asa sa kanilang good works. May merit ba yun? Sinabi kanina sa kanta natin, merit, His merit sufficient for us.
What does that mean? Punta tayo sa verse 19. Sasagutin natin yung tanong na yung Now we know that whatever the law, sabi dyan, says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na binigay ng Diyos ang kautusan sa mga Hudyo at ito'y nangungusap sa kanila. Sila po yung tinutukoy ni Pablo dito na those under the law. Yun yung mga immediate readers niya. Sabi niya rin sa kanila, now we know. Sapagkat tinuturing niya na siya ay isang Hudyo rin, kabilang sa kanila. Wala siyang pinagkaiba. At bilang Hudyo, mayroon silang nalalamang isang bagay. At ano yung bagay na yun? This common knowledge na tinutukoy ni Pablo, sabi niya, that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Ulitin ko, that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Alam natin na batay sa napag-aralan natin sa mga naunang verses, from verse 1 hanggang 18, na ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. In this case, ang tinutukoy niya na salita o pahayag ng Diyos o kautusan ay yung 10 salita na binigay ng Diyos sa Exodus chapter 20. Ang tinatawag rin natin na the law or the moral code. Dahil binigay ito sa kanila, saklaw sila nito. Umiikot ang kanilang buhay sa kautusan at nangungusap ito sa kanila. At dahil sa kasalanan, ngayon, pinaparatangan din sila nito. Lahat ng sinasabi ngayon ng kautusan ay paratang sa kanila at walang exception. At applicable din ito sa sino man na naghahangad na mamuhay ayon sa kautusan. Katulad sa kanila, nangungusap din ito sa atin. At pinaparatangan din tayo. At sino man ang naghahangad rin na ituring na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, hindi natin makukuha ang pag-aaring ganap doon o pagpapawalang sala, kundi paratang. Ngayon, sinabi dito si Pablo, sabi niya, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. Ito daw yung, para sa kanya, ito yung dahilan bakit binigay ang kautusan at bakit sila pinaparatangan. Pero ang nakakapagtaka kasi, at nakakagulat din, paano nangyari yun? Na pagkatapos paratangan ang mga Hudyo, sinasabi ni Pablo, okay, so established na yun na ang mga Hudyo ay guilty sa harapan ng kautusan. Paano kaming mga Hentil, hindi naman kami Hudyo, bakit kami naging accountable ngayon sa harapan ng Diyos? Ano kinalaman namin sa inyo? Ganun ngayon ang kinalabasan nung nasa audience niya. And so, maiisip natin ngayon, kung sasabihin ni Pablo, hindi nakakagulat rin kung sasabihin ni Pablo na hindi maaaring mga tuwiran ang mga Hudyo dahil may pananagutan sila. And all along ngayon, makikita natin dito sa Romans chapter 2. Pero sinasabi din niya dito, all the world may become accountable to God. Pati ang mga hindi Hudyo, ang mga Hentil. Kasama tayo doon. May pananagutan sa Diyos. What does this mean? We can look at it this way. Simula Romans 1, 19 to 20, sinabi na ni Apostol Pablo na ang mga Hentil ay mananagot sa Diyos. He is talking about the rest of the world dito sa Romans 1, 19 to 20. Pakinggan lang po natin sandali. Because that which is known about God, sabi dyan, is evident within them, sa loob nila. That which is known about God is evident within them. How or why? For God made it evident to them. For since the creation of the world, His invisible attributes,
His eternal power and divine nature have been clearly seen. Kitang-kita. Being understood through what has been made so that they are without excuse. God did not only reveal the knowledge about Him and His glory, His excellencies in our very nature as man, kaya nga sinabi ni ba, and He created them in His image and likeness. The glory of God is seen in our very nature. The beauty of God, His majesty, is seen in our very nature. Hindi sinasabi ni Pablo na Diyos tayo, divine tayo. Hindi. Ang sinasabi niya, ang kalwalhatian ng Diyos ay nakikita sa pagkalalang niya sa atin sa kanyang larawan at wangis. Kaya nga, walang excuse. Hindi lang yun. Sinabi rin sa verse 20 na nakikita ang Diyos sa creation. At yun yung binasa kanina ng ating kapatid. The heavens are telling of the glory of God. Ika nga. At kahit walang literal na salita, sabi pa kanina sa introduction, kahit walang literal na salita, nakikita natin ang kalwalhatian ng Diyos sa buong sanlikha. Wala tayong excuse. Oo, wala sa atin ang Ten Commandments. Hindi sa atin binigay ang pahayag ng Diyos. Hindi katulad ng mga Hudyo. Pero kitang-kita sa ating pagkatao. Kitang-kita sa lahat ng bagay. Pag tuminga na kitang-kita ang kalwalhatian ng Diyos. Imposible naman tao ang gumawa ng buwan. Does not make sense. Tao ang gagawa ng bituin. Ang alam lang natin gawin, bilangin yun. At ngayon, sasabihin ng ibang mga followers ng science, sasabihin nila, hindi. Napag-aaralan na natin ang mga bituin. Alam na natin na yan ay mga gaseous masses. Pero have we really fully studied it? No! We don't fully understand it. Ngayon nga, may mga dinagdag na sila sa solar system natin eh. Dati ilan lang yung planet sa solar system natin? 9. Ngayon ilan na? 11. 11 na. 11 ba? Nabawasan na. Dati, ang alam ko lang hanggang Pluto. Ngayon, parang meron silang X, ganyan. May X1, X. Ang point dito, ang knowledge ng tao ay pabago-bago. We do not fully understand. We do not fully know. And yet, the glory of God is seen in all of creation and in the very nature of man. And He revealed this knowledge to us about Him. Kaya wala tayong pwedeng itahilan. Hindi tayo pwedeng magpaliwanag sa Kanyang harapan na hindi natin alam o hindi natin siya kilala. Hindi. At yun yung sinasabi dito ni Pablo. Because of this, pagkatapos ng Romans chapter 1 verses 9, Romans chapter 1, sa Romans chapter 2, at saka Romans chapter 3, in-implicate na rin niya ang mga Hudyo. Ngayon, dahil parehong Hentil at Hudyo ay nagkasala laban sa Diyos, may takas pa sila ngayon sa paranang? Wala! May takas ba ang Hudyo? Kahit nasa kanilang kautusan? Wala! Kasi may paratang din sa kanila eh. Sa atin, ang paratang ng nature. Sa kanila, paratang ng kautusan. And so this makes the judgment on the whole world complete. At lahat tayo ay mananagot sa hatol ng Diyos. Kapag pinagmasdan po natin ang ginagawa ng mundo, ganito ang kultura natin. Kung paano tayo, gamitin ko yung term ng mga psychologists, kung paano tayo mag-adjust sa pressure. Kung paano tayo mag-adjust sa mga iba't ibang mga trials.
At kung paano natin palusutin ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. I'll be theological there. May ilang paraan na ginagawa ang tao para palusutin ang kanyang ginagawa. Merong intellectual or ideological, mayroong physical, at mayroong religious. Isa-isahin ko lang po yan. Tingnan muna natin yung intellectual or ideological. Marami ngayon na binabaligtad o dinadaan sa pangangatwiran ang mga gawain na alam nating masama. Yung mga salitang, ay tao lang po. Or naririnig natin, nobody's perfect po. Hindi po ako perfect. Ay ginagamit natin para maging excuse na lang sa pamumuhay sa iba't ibang uri ng kasalanan. Tulad na lang sa pakikiapid o pangangalunya at biglang pagdadalang tao ng babaeng nangalunya ay ipapa-abort ang bata. Dahil walang magawa at ayaw nilang magpaliwanag, ano ang sinasambit? Nobody's perfect. Tao lang po para magkamali. Pero itutuloy pa rin yung pagpatay para tuloy-tuloy ang pakikiapid. Nobody's perfect. Tao lang po para magkamali. Nagkamali ka pero itutuloy pa rin yung pagpatay. One time po, may nag-post sa social media na isang Christian daw, pero kakilala ko siya. Kilala siyang Christian daw siya. Sabi niya sa kanyang post, "Only God can judge me." Nag-comment ako sa post niya sapagkat kakilala ko siya. At mas senior ako sa kanya. At pinaliwanag ko na ang gumagamit lang ng ganitong mga salita ay kadalasan mga namumuhay sa kasalanan. Na ayaw nilang pinapakialaman sila at ayaw nilang humarap sa katotohanan kasi ayaw nila ng feelings of guilt. Ayaw natin na nagigilty tayo. Ayaw natin na naiistorbo tayo sa pagiging comfortable natin sa ating kasalanan. Ayaw nilang nakokonsensya kasi nasasaktan sila. At hindi tayo sanay na masaktan. Kadalasan nga sa mga kaibigan ko, at saka sa mga office mates ko nun, pag sinasabi nila sa akin na, "Ay sir, I don't mean to be a judger." No, go ahead. Do judge me. Go ahead. Do judge me. Pwede ka naman mag-apologize later on pag nagkamali ka. Go ahead. And I can judge you also. You're giving me license to judge you also. So dito sa kaibigan, sa kakilala ko nito, kinonfront ko siya. Kaya ang tanong sa kanya ng kanyang buti, meron ba siyang kasalanan na tinatago at binibigyang dahilan sa harapan ng Diyos? Kaya ka nagsulat ng ganyan, or kaya nag-type ng ganyan. Baka nagtatago ka, or may tinatago ka. Yun yung intellectual or ideological excuses. Punta naman tayo sa physical. Kapag hindi ngayon nila kayang idaan ito sa kanilang mga mental or intellectual reasoning at saka gymnastics, mayroong iba na dinadaan ito sa physical. What do I mean? Para maka-adjust sila sa kanilang feelings of guilt o makalimutan lang ito kahit sandali, dinadala nila ito sa inom. Diba? Alam natin yan. Lahat na lang na kailangan idahilan para makainom. Ay, nakagraduate si Utoy. Tara, ikuman tayo. Diba? Ganun tayo eh. Nag-ano ba? Bininyagan sila niya. Tara, inom tayo. Nag-brown out. Tara, inom tayo. Lahat na lang may inom. Di ba? Wala namang problema sa pag-inom. Ang problema sa atin, inaabuso natin kasi. Binigay sa atin ng Panginoon ang mga mabubuting bagay pero kinokorrupt natin. Hindi lang yun. Hindi naman inom lang eh. Pati pagkain eh. May tawag na rin tayo ngayon na stress eating eh.
Pero pag social media at nakaharap ka sa video, hindi stress eating ang tawag doon. Ang tawag doon, mukbang. Kasi pinagkakakitaan mo yung pag-aabuso mo sa pagkain. Pati yung kasalanan. Hindi lang yun. Hindi naman pagkain lang at saka inom. Pati trabaho eh. Halimbawa na lang, mayroong sasabihin, ay workaholic yan. Hindi totoo workaholic yan. May tinataguan niyang problema sa bahay kaya ayaw umuwi. Kaya ayaw niya umuwi. Ayaw niya harapin yung problema. Hindi niya kaya. Hindi totoong workaholic yan. Pero tawag natin ganun. Merong iba shopping, dinadaan sa shopping. Ayaw pang umuwi. Kahit butas na yung bag niya, dahil wala na, ubus na yung 15 ang sweldo. 16. Wala nang laman ng pitaka. Meron akong office mate na ganun. Tapos 17, mangungutang na. Alam natin yung mga ganyang gawain. Ganyan natin pinalulusot ang ating mga kasalanan at kung paano natin i-corrupt yung mga magagandang pagpapala sa atin ng Diyos. At ginagamit nila itong mga bagay na ito para makalimutan o lunurin ang makulit na konsyensya at kabigatan ito. Dahil alam nila na nagsasalita ang kanilang konsyensya. Tigilan na yan, tama na yan. Pero hindi, gagamitin nila bagay na itong mga mabubuting bagay at aabusuhin para lunurin yung kanilang butihi. Yun yung physical. Punta tayo sa religious. Kapag hindi nakuha sa intellectual o physical, dito lumalapit ang iba. Ito ang pinakamapanlil lang sa tatlo, yung religious, sapagkat pinakamalapit ito sa katotohanan. Pinakamalapit. Ngunit kulang pa rin. At kapag hindi marunong, akala natin, katotohanan na yun. Pero yun pala kasinungalingan. Marami sa mga religions, kinikilala na ang Diyos ay banal at lumabag ang tao sa Diyos. Tinuturo nila na alam ng ating budhi na mayroong Diyos. At hindi matatahimik ang ating budhi hanggat hindi naaayos ang ating kaugnayan sa Kanya. At ang pamamaraan na ginagawa ng mga relihiyon para mawala itong guilty conscience ay sa pamamagitan ng mga gawang makalulugod sa galit na Diyos. And so, paano ang turo nila? Masisiyahan raw ang Diyos kapag gumawa sila ng mabuti o kapag nagsasakripisyo sila. Na para bang na-offset ng ating mga mabubuting gawa ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos. Kita-kita natin yun. Paano natin ino-offset yun? Paano na lang? Tuwing mahal na araw. Diba? Ang sarap magpunta doon sa bandang Morong. Makikita mo, umaga pa lang hanggang tanghali, may mga... Diba? Tingin natin, na-offset ng ating mga sakripisyo ang ating kasamaan. Nagpa-abort ka dati? O ngayon, magsilbi ka na ngayon ng maayos sa church. Pag-iingat po tayo. Iniisip natin, may kakayahan tayo makabawi sa Diyos. Babawi tayo. Pero it's a lie. Kasinungalingan yun. Kapag hindi ito nasagot ng tatlong ito, ang iba ganito na lang. Pag hindi sila nakapag-adjust, o tingin nila hindi sila makalusot, ang gagawin nila ay ginawa ni Judas. Magpapakamatay. Kapag binasa natin ang kwento ni Judas, ang alam lang natin kasi, diba? Yung nakikita natin sa jeep God knows who does not pay.
Pero basahin naman natin ang scripture. Makikita natin na, who does not pay? Who does die? He killed himself. Pinatay niya ang kanyang sarili kasi hindi niya kaya patahimikin ang budhi niya. Ang problema sa kanya, hindi rin siya lumapit sa Panginoon para humingi ng tawad. Ngayon, isip natin na porket, kung kaya mong lunurin ang konsyensya mo, kung kaya mong patahimikan yan, sapat na yon. Sapat na para matanggal yung feelings of guilt. No. Hindi sapat na matanggal lang o matahimik ang ating feelings of guilt. Maaaring matanggal ang ating feelings of guilt. Ngunit mabubura ba nito ang katotohanan na lahat ng tao ay lumabag sa Diyos? Mabubura ba nito yung binabasa natin sa Romans chapter 3 verses 19 to 20? Or buong Romans chapter 3. Mabubura ba nito yun, yung katotohanan? Oo, natanggal yung feelings of guilt mo. Oo, napatahimik mo konsyensya mo. Pero, mapapalitan ba nun ang katotohanan? Hindi! Hindi niya mapapalitan ang katotohanan na ang lahat ng tao ay mananagot sa Diyos. Kahit anong gawin natin ngayon, kahit magtrabaho ka at pagsilbihan mo ng maayos ang iyong pamilya, makasalanan ka pa rin. Kahit alagaan mo ang iyong anak at mapalaki mo siya ng maayos, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit good provider ka, makasalanan ka pa rin sa harapan ng Diyos. Kahit na top 10 ka sa klase mo at nag-aaral ka ng maayos at sumusunod ka kay mama o kay papa, makasalanan ka pa rin. Lahat ng tao mananagot sa Diyos. So paano ngayon kalulugdan ng Diyos ang tao? Paano malulugod ang Diyos sa tao? Paano siya? Kung hindi pala kaya ng tao sa pamamagitan ng kanyang gawa na makabawi sa Diyos, paano ngayon? Kung di naman pala natutupad ng tao ang lahat ng kautusan. Ang ginagawa po natin kasi parang ganito yun. Imagine natin nasa korte tayo. Tayo yung salarin. Tayo yung kriminal. Tapos biglang pupunta ka at haharap ka kay judge. At sasabihin mo kay judge, Judge, babawi na lang ako. Ito po, 10 pesos baka. Sa susunod, installment na lang. Ito, gagawa ako, babawi ako. Ito, 10 pesos, babayaran ko ang korte. Yan bang hinihingi ng batas? Kapag ang judge tinanggap ang ating palusot, kapag tinanggap ng judge o ng hukom ang ating mga excuses, nagagawa tayo ng kesyo, gagawa tayo ng church building, o magpa-participate tayo, aayusin natin ang flood control project, diba? O aayusin natin yung trabaho natin, at babawi na tayo ngayon. Ano po kaya ang itatawag natin sa hukom na yun? Hindi ba tiwali? Ay, nababayaran yan. Tiwali yan eh. Paluktot yan. Hindi yan yung hinihingi. So kahit anong gawin ng tao sa kanyang sarili kakayahan, hindi malulugod ang Diyos. Ganito ngayon ang relationship ng buong sanlibutan sa kautusan at kapahayagan ng Diyos. Walang maaaring mga tuwiran o magdahilan sa harapan ng Diyos. Bakit raw mananagot ang tayong lahat at walang matatahilan? Verse 20. Because by the works of the law, no flesh will be justified in His sight. For through the law comes the knowledge of sin. Pagkatapos sa paliwanag ni Apostol Pablo ang relationship natin sa kautusan at kapahayagan ng Diyos,
Dito sa verse 20, pinapaliwanag niya ang nature or role ng kautusan. Bakit? Ano ba ang kautusan? Ano ba ang function niyan? Sabi ni Pablo, because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na works of the law ay ang tinatawag nating good works. Yun yung katumbas nun sa panahon natin. Yun yung good works. O anumang bagay na ating ginagawa bilang pagtalima sa kautusan. Yun yung good works dito. Nakasanayan natin sa ating kultura na kailangan natin itong mga mabubuting gawa para kalugdan tayo ng Diyos at sa ating ikaliligtas. Sa mga katuwid, para matanggap natin ngayon ang commendation or approval ng Diyos, kailangan natin ganapin ito ng maayos. Kailangan tapat tayo sa kautusan. Yun yung sinasabi ng kultura. Ang kaso, lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So paano ka makakasunod ngayon sa kautusan? Even yung pinakamabuting tao na kilala natin ay makasalanan at alipin ng kasalanan tulad rin natin. Lahat ng tao ay alipin at nangasa ilalim ng kautusan. Sabi nga, lumabag ka sa isa, lumabag ka na sa lahat. Lumabag ka sa isa, lumabag ka na sa lahat. Kaya nga, walang mapapawalang sala sa mga gawa ayon sa kautusan. Kasi lumabag ka lang sa isa, sinira mo na ang lahat. Makasalanan ka na. Hindi ka pwedeng bumawi. Walang bawi-bawi. Sinira mo eh. So now, why will no flesh be justified by the works of the law? Sabi ni Apostol Pablo, for through the law, or because through the law, comes the knowledge of sin. May intention ang Diyos sa kung bakit niya binigay ang kautusan. Pero hindi ito para magligtas sa tao. Ang ginagawa natin, pinipilit natin kung ano yung gusto natin na mangyari dito sa pagpapala ng Diyos. Ang kautusan ay pagpapala mula sa Diyos. This is a grace from God that He has revealed Himself here in the commandments of law at how He rules. Pero ang ginagawa natin, gusto natin na umapila sa kautusan para sa ating kaligtasan, para sa ating kapatawaran. Pero wala namang sinasabi ang kautusan pagdating sa ating kapatawaran, pagdating sa ating kaligtasan. Sabi dyan, ano sabi ni Pablo? Napakagaling ni Pablo. Aral na aral sa Old Testament. Anong sabi niya? Through the law comes the knowledge of sin. Ang role po ng kautusan, ayon sa salita ng Diyos, ay maghanap ng pagkakasala at i-expose ang salarin. Hindi niyan trabaho magligtas. Mali ang tinuturo sa atin ng ating kultura. Therefore, the law is a fault finder. And this is how God created it to be. So punta tayo sa question natin kanina. Do people have hope of obtaining righteousness on their own? Ang sino mang naghahangad na mamuhay ayon po sa kautusan at mapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan ay paparatangan ng kautusan. Walang pwedeng magdahilan, walang pwedeng mga tuwiran sapagkat parehong Hudyo at Hentil ay nagkasala. Mananagot ang sangkatauhan sa hatol ng Diyos sapagkat walang sino man ganap na nakasunod sa kautusan. Kahit mabuti ang ating hangarin at mabait pa tayo sa ating kapwa, kahit pa ang patutuo natin ay tulad kay Adolf Hitler sa kanyang series na Hunters, I'm a man of many accomplishments of reformation, of revolution, of world order. Lantad ang ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ng buong sangkatauhan ay lantad sa kanyang paningin. Hindi rin maaaring timbangin ang ating mga kasalanan at ang ating mga mabubuting gawa na parang may balance-balance. Sa sarili nating gawa, walang sino man ang mapapawalang sala sapagkat binigay ng Diyos ang kautusan upang ipahayag sa atin ang ating mga kasalanan. Hindi para magligtas.
No one can obtain righteousness on their own because no one is justified by the works of the law. For through the law comes the knowledge of sin. Ang effect dapat sa atin ngayon ng kautusan ay katahimikan. Hindi tayo pwede magdahilan. Manahimik ka sa harapan ng Diyos. I have nothing to say. I cannot reason out to God. He is right. I am wrong. He tells the truth for what it is. And I am a sick liar. I have sinned because I am a sinner and I cannot save myself. Ganun pa man, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pinadala niya ang kanyang anak upang ganapin ang lahat ng hiling ng kautusan. At ang hiling ng kautusan ay tuparin ang lahat. Kaya nga yung awitin natin kanina, ano sabi? His merit sufficient for me. It is only Christ's qualifications that can justify a sinner. It is only Christ's righteousness that can justify a sinner. His merit sufficient for you and for me. Si Kristo hindi nagkasala, pero siya ang tumanggap ng hagupit ng kamatayan para sa atin. This is why every person in this world needs the good news. Because in the good news, the righteousness of God is revealed from faith to faith. And this righteousness of God has a name. His name is Jesus Christ. Siya ang tumayong katwiran sapagkat hindi tayo nakitaan nito upang sa pamamagitan niya ay marami ang mapawalan sa kanya. Isa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ng matuwid at nakilig. Tayo naman. O Lord, we thank you for your word. Thank you for revealing to us the rule of law, its nature, and our relationship to it. Thank you for also confronting us. This verse, Panginoon, this passage, your word today is, although it is only 2 verses, and yet napakabigat nito, Panginoon. It is a tough passage, Panginoon, for us to listen to, for us to teach, because it confronts us of our sin and the lies, Panginoon, that we have believed in our lives. Nevertheless, Panginoon, we are thankful that you in your wisdom continue to teach us. In your righteousness, you continue, dear Lord, to sanctify us and show us, dear Lord, the way. And we thank you, dear Lord, that through it we find truth. We find the light. And we are able to see. And so salamat, Panginoon. We pray, O Lord, that you would also grant us to say what we need to say pagdating, Panginoon, sa pagbabahagi, Panginoon, ng magandang balita. That the good news isn't just about you loving your people. But that we need this righteousness from God because we do not have a righteousness of our own. And in our sin, we have broken your law, and therefore we cannot appeal, Panginoon, for our salvation in the law. We need something better, and you have provided for something better. And it is in the person of your Son, Jesus Christ. O Lord, we confess that at times, Panginoon, instead of listening to your word, we listen to
the voices of the dead. These voices that pull us away from the truth. Voices that deceive us into thinking na tama yung paniniwala, tama yung mga pinagsasasabi tungkol sa kautusan, tungkol sa aming kaligtasan. Na kaya namin bumawi o maaari kaming makabawi sa inyo, na maaaring timbangin ng aming mga kabutihan, ng aming kasalanan. But the truth is, you have already provided the means for our forgiveness. You have already provided the means to justify us. You have already provided the means for us to have life. And so we pray, O Lord, that you would grant us to remember what you have taught us today. That we would treat the law as how it is. That we would see it as how you see it. High and above. That it is your rule. That you reveal yourself and your divinity through your rule. Through your commandments. And that we would not pull it down, Panginoon. At kung ano-ano na lang ang gagawin namin tungkol sa iyong kautusan. O Lord, we have broken your law. We confess, mababa rin ang tingin namin sa iyong kautusan. Instead of studying your word, instead of loving it, mas pinipili namin ang mga naririnig namin sa aming paligid na humahatak sa amin patungo sa kamatayan, imbis na sa buhay. Your law, you created your law to show us our sin. So that we would look to your righteousness that is in your Son. So we pray, O Lord, that this would be, O Lord, the truth that we would speak about. And so we thank you, O Lord, for your word. For your word of correction, for your word of admonition. And we thank you, dear Lord, that you did not leave us in our sin, but you brought to us the good news. And in this good news, we see all things beautiful in your presence. We see salvation for man. We see your Son glorified above all things. And we see, O Lord, your righteousness revealed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all the God's people will say, Amen. Amen. Dumako naman po tayo sa pagbibigay. Gusto ko lang pong basahin ang ayon sa James 1 verses 17 to 18. Sinasabi dito, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay nangabubuhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na kanya namang kinababanguan ng kalituhan o anuman na pagbabago. Sa kanyang sariling kalooban ay kanyang ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo maging isang uri ng mga bunga na una sa kanyang mga dala.
Manatili po tayo para sa ating pagsolo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Diyos, sa iyong salita namin na rin. At ito po ay pagkain ng aming puso't kaluluwa. At salamat din po sa mga kaloob namin natanggap. At ito po ay mga gamit sa pagpapalago ng iyong salita at edukasyon. Naway pagpalain mo pang bawat sa amin at patuloy niyo po kami tubayan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating closing benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.